So, hello guys! Good day! Lalo na dyan sa mga followers ko nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa aking YouTube channel. So, sasagutin natin ang madalas itanong sa atin ng mga magpapakonvert. Bakit daw wala na pong blue badge ang aking Facebook account? Kasi for sure, yung mga followers ko na noon at saka yung mga nakakakita ng mga old videos ko, nakikita nila yung account ko at paulit-ulit ko ring nire-remind na blue check po ang account ko, meta verified. Ngayon nga lang, syempre, hindi maiwasan na mapanood nila yung old videos kaysa sa mga new videos. Kaya patuloy na nagtatanong pa rin sila. Wala namang problema doon. So, ayun, tong video na to ay para i-explain kung bakit wala na ng meta verified ang aking Facebook account. So, eto na nga. Kung mapapansin niyo yung profile ko, nilagyan ko siya ng disabled FB account for the 6th time. Pang-anim na po yung account ko. So, ayun nga, legit trader tayo, hindi may iwasan na may poster, hindi may iwasan na may maiinggit na trader at i-report ang ating Facebook account. So, ayun, 6 na beses na akong gumagawa ng Facebook account para sa services kong ito, trading. Nung una, kaya ako gumawa ng Facebook account na meta verified, umaasa ako na kapag meta verified account na, secured na, hindi ka na magkaka-poster or hindi na madali matitake down yung Facebook account ko. So, yun yung pinaka-priority ko kung bakit gumawa ako ng Facebook account na may meta verified. Na nagbabayad ako monthly, which is 499 para lang dun sa blue badge na yon at meta verified. Kasi nga promise ni Facebook sa atin is may iwasan ng magawan tayo ng poster at saka mas protected yung Facebook account ko. The problem is, nung nag-meta verified ako, lalo nang naging prone yung account ko into reports. Siguro sa isang buong buwan, na-disabled ako mga 4 na beses, 6 na beses, ganun. Mas dumami pa din yung poster natin that time. Kahit i-report natin sila, gamit yung meta verified na account natin na binabayaran natin monthly ng 499, walang silbi. Hindi pa rin sila tinitake down ni Facebook. So, naisip ko na nonsense. Nonsense yung pagpapa-meta verified. For purposes lang siya na, verified yung account, ganun lang. Pero overall, as it stands, wala kayong mapapala sa pag-meta verified. Kaya ayun, kaysa gumastos ako ng 499 monthly na wala naman akong advantage na makuha, na puro disadvantage pa nga dahil sobrang bilis ma-take down ng account ko nung naka-meta verified ako, tinigilan ko na ang meta verified. So ayun, gustuhin ko man dahil nire-request ng ilang client ko para madali daw ako mahanap dahil may mga poster nga ako. Sana daw mag-meta verified daw ako ulit, ganito ganyan. Gustuhin ko man, ayoko na. Kasi hindi ko mahanapan ng sense kung bakit pa ako gagasto sa isang service na wala namang pinagkaiba sa normal na accounts, diba? Mas prone pa nga na mawala yung account ko pag naka-meta verified. So, ayun lamang ang best talaga na para mahanap ako sa aking account, sa Facebook account, kung ano ba yung authentic at legit account na ginagamit ko under my name, Anjus Tipilierba. Is bukod sa naka-pinned post sa comment section ko, ayan, kung mapapansin nyo yung bawat videos ko sa YouTube, may pinned comment ako dyan. Nandyan yung mga accounts na possible nyo kung maka-chat. Bukod sa pagda-directly click ng link dyan at i-message yung mga attached link dyan, andyan yung account ng boyfriend ko, main account ko, second account ko, link ng page ko nandyan. So, ayun nga, bukod sa mga link na yan, ang number 1 lang talaga na mahanap nyo at authentic ang account na kausap nyo na ako talaga at hindi poster ko is i-video call nyo po ako. Let me clear lang po sa video call na ganito. Kasi medyo na-OA na po ako. Dahil nga sa katakot-takot nyo na ayaw nyo ma-scam or ayaw nyo makausap or ayaw nyo madali ng poster ko. Karamihan po sa nag-i-inquire, tawag agad. Like, hi, then video call agad. Which is no for me. Hindi po ako sumasagot agad-agad ng video call. Dadaan po kayo sa pagre-requirements. Yes, before process. Pero, kailangan nyo muna mag-requirements at mag-inquire. Kasi, syempre,
hindi naman palaging okay kayo sa process. Kailangan nyo munang alamin yung proseso bago kayo mag-go. Kasi sayang naman ang oras kung i-cater ko kaya like video call tayo, ang haba-haba explanation ko. Tapos tatanggi ka lang dahil ayaw mo ng process pala. So, pwede naman natin mapag-usapan agad muna yung process, 'di ba? Bago tayo may video call pag decided ka na talaga. Hindi ka naman nag-process agad eh. Mag-i-inquire ka pa lang. Yan ang lagi kong sinasabi. Kasi medyo OA na gusto nyo video call agad without inquiring. Hindi ko pa nga alam minsan yung mini-message ng iba, bakit ako mini-message. Wala akong idea bakit ano bang ini-inquire itong service, ganito, ganyan. So, ayun lang. Nakikipag-video call ako, yes. Pero with limit. Kailangan ko na decided ka na at kapag requirements na, tipong magpa-process na lang talaga bago ako sumagot ng tawag. Kasi, syempre, may mga customer tayo, kani-cater natin. So, dapat yung time natin is ma-manage ng tama lang. Sayang naman yung time ko at time mo kung magsasayangan lang tayo dito at gusto mo lang makita ako, ma-video call, malaman lang. Yung pala, hindi ka naman pala go. So, ayun, iwasan nyo rin na tanongin ako kung legit po ba, ganito, ganyan. Legit ka ba? Ganito, ganyan. Kasi wala naman pong umami na scammer, diba? Kung poster ko siguro ang tatanungin nyo kung legit ka ba, sasagot yan ng yes, legit ako, bla bla bla. Pero ako po, as trader na legit, pag tinanong nyo po ako kung legit ba ako, maigi pang i-check nyo na lang muna. Diba po? Kasi naman ipilit ko na legit ako, tapos hindi mo pa pala na-check, diba? Ganun ka ba kadali maniwala? Pag sinabi mo lang, pag tinanong mo lang, maniniwala ka na agad. Diba? Hindi naman. So, ayun, sana nasagot ko ang katanungan nyo, bakit hindi na ako nagma-meta verified, nagpa-blue check. Hindi sa dahil nagtitipid tayo ng 499 monthly, kayang-kaya natin yan. The problem is, wala namang advantage talaga yung pagigintong meta verified. Tsaka malaman-laman ko rin na kalamihan sa mga scammer now, kaya na nilang magpa-meta verified. Which is nakakasad, oo. Dinadaya lang nila yung ID nila, tapos meta verified na sila. And may mga client na madali talagang mabibiktima dahil nga meta verified. So, ayun, sobrang down talaga ng pag-meta verified. Hindi pala siya recommended. Hindi siya porket meta verified is legit na, hindi pala ganun. Sobrang dali pala madaya nito. Kasi dati akala ko grabe ang system ng Facebook, like pag sinabing meta verified talagang authentic, goods, hindi madadaya, hindi mapepeke. Yung pala, ayun, may mga ilan-ilan kami na nakilala na ano pala yun, scammer pala yun, pero naka-meta verified, ganito ganyan. Kaya, make sure kapag magpapaprocess kayo, hindi man sa akin, sa ibang trader, kung gusto nyo man, makipag-video call kayo palagi, before process. Before, kasi kung after process, kahit tawagan nyo pa yun ng tawagan, hindi na kayo sasagutin yan. Lalo na kung poser, diba? So, before process, before nyo ipasa yung pera nyo, yung loan nyo sa iba, video call muna. Okay, ayun lang. Maging maingat kayo palagi. So, again, kung hinahanap nyo ko, eto ngayon ang ginagamit kong account. Anjusly Pillar ba? Mag-ingat po kayo sa poster ko. Paulit-ulit ako. Pag kayo na-scam ng poster ko, wala po akong bananapitan. Okay po? Makipag-video call. So, ayun lamang. Ingat.